Sa karugtong ng ating kwento, nalipat ang eksena sa nakaraan, sa harapan ng Wang Yong Guild, kung saan mayroong mga reporter na naghihintay at nag-uusap. Nakita ng isang lalaki ang guildmaster ng Huayon, kaya naman sinabihan niya ang kanyang alalay na ihanda ang kamera. Sa harap ng guildmaster, ang lahat ng reporter ay kumuha ng larawan na nagbibigay sa kanyang harapan na halos walang tigil na pag-flash ng ilaw. Ang isang reporter ay nagtatanong kung anong pakiramdam niya dahil siya ang kauna-unahang lumupig ng nakatagong dungeon. Tinatanong pa ng isang reporter kung paano niya nalaman ang isang nakatagong dungeon. Hindi naman sumasagot dito ang guildmaster. Habang pinuprotektahan siya ng mga bodyguard ay naglalakad siya papalayo. Patuloy ang pagtatanong ng mga reporter sa kanya habang iniisip niya ang isang nakatagong dungeon. Walang ibang nakakaalam kung saan ito nanggaling. At bakit ito nagpapakita. Sa di kalayuan, ang ate ni Donjo ay nagngit-ngit sa galit. Sinigaw niya ang pangalan ng guildmaster na si Park King Yun. Kaya naman lahat ng reporter ay nagulat. Pinagsisigawan nito na kaya ba nito pinatay ang lahat dahil lang sa special na item na nakuha niya. Narinig ito ng guildmaster ngunit pansamantala lang siyang nagtigilan at nang ibinaling na niya ang tingin dito. Sumang-ayon siya sa sinabi nito. Tinatanong niya pa kung hindi ba ito halata. Kaya naman, mabilis na tumalon ang ate ni Donju papunta rito na naghahanda ng kanyang pag-atake. Nang may malamig na tingin ay sinabi nito kung ganon, kailangan din itong mamatay. Isa daw itong bastardo. Nang halos malapit na ang kanyang kamao sa mukha nito, ay tinitigan lang siya nito. Nagkaroon dito ng isang malakas na pagsabog ng sahig. Kaya naman ang lahat ng reporter ay nagpulasan at nagtakbuhan. Sinisigaw pa ng isang lalaki na kailangan nilang tumakbo dahil ito ay labanan ng S-rank. Kapag sila ay nanatili ay mamamatay sila. Nang unti-unti nang humuhupa ang usok. Ang kamay ng ate ni Donjo ay tumama lang sa simento. Habang ang guildmaster ay malamig lang na nakatingin sa kanya. Ang kamatayan sa dungeon ay nagpapakita ng isang simpleng katotohanan. Biglang may tumulo na luha sa mukha ng guildmaster habang nakatingin lang ito ng malamig. Tinatanong pa ng ate ni Donjo kung bakit nito ginawa. Pwede naman niya dalhin ang lahat palabas. Sa isip naman ng guildmaster na ang mahihina ay walang karapatang mabuhay. Habang umiiyak at tulo ang luha ng ate ni Donjo, tinatanong niya kung dahil ba ito sa kanya. Dahil siya ay umalis sa Huayon, tahimik lang naman na pumikit ang guildmaster. At sinabi nito, na isipin nito ang gusto niyang isipin. Ngunit hanggang doon lang, bumalik na sa kasalukuyan kung saan hawak ang ulo ni Donju ng kanyang ate na nakasabsab sa lupa. Nagtatanong ito at ipaliwanag daw sa kanya kung ano ang nangyayari dito. Bakit sila naghahanap ng isang nakatagong dungeon kasama ang kanyang kapatid? Iniisip naman ni Choi na nagawa nitong malupig si Donju. Tinatanong niya pa sa kanyang isipan kung mayroon bang ganoong karaming pagkakaiba kahit sa pagitan ng S-rank. Dagdag pa na tanong ng ate ni Donjo na higit sa lahat isang mamamatay tao ito. Bago ito sumagot ay iniisip ni Choi na kaya pala hindi ito mapalagay sa harap ng ate niya. Sagot ni Choi na nagtatanong kung ano ang sinasabi nitong mamamatay tao. Hindi daw patas ang sinasabi nito. Ang pagkamatay ng tao sa loob ng mga dungeon ay normal. Hindi daw ba? Ngunit sa isip niya na ang reaksyon nitong babae ay kakaiba. Kung ito ay isang S-rank, ay dapat nakakita na ito ng mga namatay sa loob ng dungeon ng maraming beses. Bakit ang sensitive nito? Matapang na sinasabi ni Choi, kung mayroong namatay sa loob ng dungeon, hindi ba sila magkakaroon ng dahilan para dito? Iniisip niya pa, lahat ng kaguluhang ito ay dahil lang sa isang taong namamatay. Seryosong nakatingin naman ang ate ni Donjo na nagtatanong kung talaga bang ganito ito. Habang nakasabsab pa rin ang ulo ni Donjo sa lupa, tinatanong niya sa kanyang isipan kung bakit sinusubukan galitin ni Choi ang ate niya. Paano niya pinaplanong harapin ito? Tinatanong ng ate ni Donjo kung ganun, hindi daw ba ito tutulong? Kahit mamatay ito dito, tama ba? Habang nakasubsob pa rin ang ulo ni Donjo, ay nababahala siya dahil alam niya ang ate niya ay galit na. Nakangiti namang sumagot si Choi at sinabi niya, gawin niya na ito at patayin na. Natulala lang naman dito ang ate ni Donjo,
habang iniisip ni Choi na curious siya kung gaano kalakas ito. Bigla naman gumalaw ang lupa at ang kanyang ate ay lumubog dito. Napapamura pa siya habang pinipilit niyang lumabas sa pagkakalubog sa lupa. Meron siyang napansin na isang butas na malapit sa kanya at sinabi niya na ang bastardong si King Donju ay nangaas na tumakas. Halos nagngit-ngit pa siya sa galit habang pinagmamasdan ng butas. Sa di kalayuan, ang isang lupa ay nagkakaroon ng butas at lumalabas dito ang boses ni King Donju na sinasabi sa kanyang ate na pababain ito ang kanyang init ng ulo. Nang makalabas na siya sa lupa, sinabi niya pa na hindi dapat ito basta-basta umuupo sa mga tao dahil daw ay nakakahiya. Nagulat at parang natutuwa naman si Choi sa kanyang nakita. Sinasabi niya pa na mukha itong gumapang sa isang hukay. Galit naman siyang pinapatigil ni Kim Donju. Pagkatapos ng malinis niya na ang kanyang damit, habang tinuturo nito si Choi, sinasabi niya na gayon paman, huwag daw nitong hayaan na galitin siya nito. Malinaw naman daw na ito ay isang baliw. Galit naman na pinagsisigawan ni Choi na kung ano ang sinasabi nito na siya ay isang baliw habang kinakagat niya ang kamay ni Donju. Seryoso namang nakatingin ang ate niya sa kanya at sinabihan siyang lumayo sa babaeng katabi niya. Dagdag pa ng ate niya na sa totoo lang sa tingin niya na si Donju ang baliw. Paano nitong nagawang sumama sa isang tao na pumapatay ng mga tao sa loob ng isang dungeon na parang wala lang? At nag-iikot na naghahanap ng nakatagong dungeon na magkasama. Paano kung ginagamit lang siya nito para sa ibang layunin? Sinabi naman ni Donju sa kanyang ate na makinig muna sa kanya. Siya ang nagmungkahi kay Choi na magkasama silang maghahanap. Kung makakahanap sila ng nakatagong dungeon item, maaari silang maging mas malakas kaysa ngayon. Seryosong sinabi naman ng ate niya na hindi niya kailangan ng ganoong bagay. Ang nakatagong dungeon ay isang pantasya. Hindi daw ba nito alam kung gaano karaming mga hunter ang namamatay? Para hanapin ang nakatagong item, gumising daw ito si King Donju. Meron namang ibang paraan para lumakas maliban sa nakatagong dungeon. Nagawa niya itong palakasin ng ganito nang wala iyon, hindi daw ba? Tahimik lang naman na napalunok dito si Donju. Habang nakatingin sa kanya si Choi, iniisip nito na kung ano ang sinasabi ng ate nito na ibang paraan para maging mas malakas maliban sa pagpapataas ng status. Kaya sa tingin niya na hindi ito original na S-rank. Iba ito sa kanyang natutunan sa bansa. Hindi niya namalaya na may matulis na bagay na papunta sa kanyang muka. Kaya naman na napagtanto niya ito. Nakita niya ito na halos malapit na sa kanyang mata. Winasiwas na pala ng ate ni Donju ang kanyang espada na nagkaroon ng malakas na pagtama kay Choi. Na halos tumalsik siya at lumalabas ang dugo sa kanyang ulo. Nabahala naman dito si Donju habang nakikita niyang bumagsak na ito. Nag-aalala pa siyang tinatawag ang pangalan ni Choi. Nagtatanong naman ang ate niya kung sino ito sa tingin niya. Kumikilos lahat ng matigas bilang isa lamang C-rank. Sa isang dungeon, walang kulang. Nalipat naman ang eksena sa labas ng portal kung saan nababahala si Yeonso na halos parang nakangiti pa. Samantalang ang officer ay halos kinakagat na niya ang kanyang kuko na hindi mapakali. Habang napapaluha pa si Yeonso, iniisip niya na hindi siya makahinga ng maayos. Kailan kaya nila makukuha ang clearance? Bigla naman sumigaw ang isang kasamahan ng officer at tinatawag siya. Gulat silang napalingon dito. Sinasabi nito na nakuha na nila ang clearance ng dungeon. Tumingin lang dito ng seryoso ang officer. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata. Abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga videos.